Yan, gagawa po tayo ngayon ng isang automatic na media. Yan po, ang mga diferensya niya ay halos lahat na po. Yung kanang panel board, sira na po. Yung kanyang gear motor, sira na rin. Yung washer sensor water niya, sira na rin. Yan, kung gusto mo pang mapakinabangan yung dryer mo, ganito lang po ang gawin natin. Ima-manual po natin. Para sa ganun ay magamit mo pa ang kanyang dryer. Kahit sira na po yung mga panel niya, mga gamit niya, sira na po. Kagaya nito, sa gear nito, yung sa washing sira na. Ayun o, kung makikita nyo, puro karawang na. Yan, pinalawang na sa tagal na rin po na naka-stock. Ayan po, kaya kapag pinapikot natin siya, tigas. Ayan po, hindi po siya mapaikot. Pero pag sa dryer, pwede pa yan. Ayan po, maingay lang yan. Tapos yan natin to. Pag nakanga yan, saka ikot yan, hindi na po yan maingay. Ganito lang po ang ating gawin para magamit po natin yung dryer na kahit wala yung kanyang gear motor. Kasi kung wala to, hindi magda-dryer yung ating automatic. Kasi ito yung gear motor niya. Ngayon sira to, at ang gagawin lang din naman natin dito yung ima-manual. Ngayon ang gawin lang natin dito, tanggalin lang natin yung kanyang preno. Yan. Ito yung preno ng kanyang dryer. Kapag naka-preno yan, ibig sabihin hindi po yan magda-dryer. Magwa-wash lang po yan. Washing lang po ang gagamitin nun. Pero kapag ayan, nakaangat yan, pag humila yung gear motor, aangat yan. Tingnan nyo po. Ayan o. Ayan, kapag umangat yan, ang under dyan yung kanyang gear na para sa dryer. Ngayon po, dahil wala na yung gear motor natin, ganito lang gawin natin para kahit wala na yung gear motor niya, tuloy-tuloy yung kanyang under. Yan. Yan, tanggalin na po natin yung kanyang preno. Muna tanggalin natin yung lock, yung nasa taas. Hilain lang natin yan. Yun, tanggal na po yung kanyang lock. Pangalawa, hilain lang to, saka pababa. Yun, tanggal na, saka natin ikot sakit taas. Yan, tanggal na rin po. Yun, yung kanyang spring, yung pinakalag niya, i-third lang natin. Ayan. Gamitin natin ng guys. Third lang. Taas, ibaba. Yan. Ito natin bukin. Tanggalin yung kanyang lock. Nandito yung lock. Yan o. Yan, taas. Ayan, tanggal na natin yung kanyang lock. Tanggalin lang po natin mga lock. Ayan, tanggal na. Ayan, kung papansin nyo, maikot na po siya. Ayan, tanggalin natin yung kanyang yes. Ayan. Natanggal na, hilain na lang natin. Ayan.
po, natanggal na yung kanyang preno. Ayan, kung papansin mo, yan po, hindi na, maikot-ikot na po yan. Hindi na po yan nagpipreno. Yan. Pero sa kabila, matigas po. Kasi yung kanyang Gear para sa washing, gear sira para na po sa siya. dryer, sira na po siya. Yan po. Yan po, ang gear para sa dryer, wala po. Condition na po siya. Yan po. Yan po, kung papaikot ko, ikot na yan. Diba? Yan. Tinanggal na po natin yung preno kahit wala na po yung kanyang gear motor. Yan po. Kung sira na yung gear motor na ganito, tanggalin lang po natin yung preno para mag-dryer po siya. Kasi kung sira yung gear motor natin, saka hindi mo tatanggal yung preno niya, wala po. Hindi po siya magda-dryer. Kaya kung sira na yung ganito mo, saka gusto na nilang ipamanual, ganito na lang gawin mo. Yan. Yan. Buuin na natin yung kanyang kanyang body. Lagay na natin. Din pala yung kanyang rubber drain. Dahil wala na yung gear motor niya, hindi na po mag-drain. Ngayon po, ang gawin lang po natin yan, butasan lang po natin, bigyan ng tornilyo. Yan. Yan. Ito, hilahin natin para yung rubber umangat. Yan po, yan, angat po yan. Yan. Saka butasan lang natin. Yan. Yan. Pagkatapos natin butasan, bigyan lang natin ng tornilyo para nakapix po siya. Yan. Bigyan natin ng tornilyo para nakapix. Ayun, tanggal na yung kanyang tanggal na yung kanyang arambre. Yan po, kung mapapansin niyo, yan po, yan, nakaangat na yung kanyang rubber drain para yung tubig tuloy-tuloy po siya, hindi po siya mag-stuck. Kaya importante, ilak po natin to. Yan, nailagay na po natin yung kanyang body ka, kanyang papansin nyo, magaan po siya. Ganda ng kanyang ikot. Balik po natin yung kanyang takip. Yan. Yung kanyang takip, balik na natin. Tornilyo na natin. Balik muna natin yung kanyang tornilyo para may lagay na natin yung makina. Paiga natin, lagay natin yung kanyang makina. Yan. Tapos na nating inilagay yung mga kanyang takip. Yan. Iwa-wirings na po na lang natin ngayon. Ito po yung kanyang timer na ating inilagay.
timer ng dryer. Ayan po. Ayan, i-wirings na po na natin para may subok na natin kung malakas siya o hindi. Ayan. Ito yung wirings ng motor ng washing. Ito yung wirings ng timer. Ito yung wirings ng cord natin. Saka ito lang yung capacitor. Ayan. Ayan, wirings na po natin yung washing machine, dryer. Ayan. Ito po yung wirings ng motor ng dryer. Ayan po. Ayan, yung kulay dilaw saka kulay blue. Ayan po yung kanyang capacitor. Silang dalawa, ilagay natin yung capacitor. Ayan po. Lalagay natin yung capacitor, tag-iisa yan. Ayan. Tag-iisa po yan, nailagay. Ayan po, at saka yung kulay blue, bigyan din natin ng capacitor nya. Ayan. Yan lang po. Yung capacitor, yung dalawang wirings ng motor, ayun po yung paglalagyanan. Yung isang natira na blue po siya, ayan po yung common. Ilagay po natin sa kanyang cord. Yung sa L2 ng 220 volts. Ayan, dito natin lagay. Ayan po. Ayan. Ngayon po, ito yung timer na wirings. Ito yung timer na wirings. Ayan po. Yung sa yung sa cord ng L1, ito po yung EC. Ayan, ito yung EC. Yung isang wire ng timer, ilagay po natin dito. Sa line ng cord ng EC. Yan, lagay natin dito. Naroy. Yan, ito yung ito yung wirings ng timer na isa. Ito yung dalawang timer niya, yung isang wire ng timer, ilagay natin doon sa isang capacitor. Yung sa kulay dilaw, yung sa reverse. Yan. Ito. Ganyan lang po kadali. Yan. Yan. Ganyan lang kadali na i-wirings. Banda rin po natin kung pwede na po. Banda rin po natin. Yan, binigyan na natin ng tip yung kanyang wirings po. Yan, banda rin natin. Pwede na po siya. Yan, timer po natin, yung kanyang timer. Buksan natin. Yun, nadali po. Yan. Lakas po ng kanyang ikot. Yun na po siya. Yan po, automatic po yan. Ginawa po nating manual ng kanyang dryer. Yan po. Yan, kapag huminto na yung kanyang timer, hihinto na rin po yung dryer niya. Yan na po.